Anak ni Richie De Horsey nakipag-meeting sa Divina Law Office. Yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Sabado, January 4, ika-4 na araw ng taong 2025 na po. Mga kaparokya, so mabilis ang araw. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidami nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, yun nga bukod sa lumaki ang studio ng Itbulaga ay inayos din po pala pati ang upuan ng mga audience para mas maging comfortable habang nanonood live studio. Very convenient pala talaga ang dating ng new studio ng Itbulaga. So may kita sa photo taken tila pang theater ang upuang ni-renovate ng Itbulaga para sa manunood nila live. Kaya talagang kaaya-aya para sa mga studio audiences nito. So congrats sa Itbulaga, iba talaga ang pagmamahal merong dala ang legendary trio sa mga dabarkads nito. So yun nga mga kaparokya, how true or gaano katotoo na ang isa sa anak ng nasasangkot sa di umano'y pelikula ni Daryl Yap ang lumapit sa isang law firm na Divina Law. Usap-usapan sa social media ang di umano'y paglapit ng anak ni Richie De Horsey na si Alexis John Reyes sa law firm na Divina Law para isang guni ang patungkol nga sa tila pagdawit ng ama sa pelikula na The Hour of Pepsi Paloma. Makikita sa picture kung saan sabi dito mga kaparokya, "Meeting muna Daddy Richie De Horsey, ikaw na bahala sa akin ha, lalaban ako. Para sa'yo, hindi ako aatras, ayoko bastusin ang pangalan mo, Daddy." Well, sana nga mga kaparokya hanggang dulo tong pakikipaglaban ng anak ni Richie De Horsey. Lalo pat sa kilalang law firm ito lumapit dahil ito lang naman ang law firm particular na si Attorney Buko de la Cruz lang naman ang abogado ng Tito Vic and Joey ang nilapitan nito. Well, third-party involvement na po ito mga kaparokya dahil anak na po ito ng namayapang komedyante na kasama ng legendary trio na si Richie De Horsey o kung tawagin nila noon ay si Kabayo. Anyways, sa paglapit nito ibig lang sabihin ay hindi kinausap ng kampo ng direktor ng The Hour of Pepsi Paloma ang pamilya ng nasasangkot, even ang side ng Tito Vic and Joey, lalo pat sa teaser ay minention ang name ng Itbulaga host na si Bossing Vic Soto. Alam niyo mga kaparokya, very professional at ang firm pa rin po ni Bossing Vic Soto kahit patila may kumakalat na paninira or teaser about nga sa pag-name drop or mention ng pangalan niya. Maybe he knows that he is innocent with regard to Pepsi Paloma. Dead to death lang talaga si Bossing Vic Soto. For me mga kaparokya, alam niya na political demolition job lang yun and black propaganda. It's an election year, remember mga kaparokya, and that is one way to score sa very good and honest track record na meron ang mga Soto sa industriya, not only sa showbiz but also in politics. Hindi pa natin alam ang buong stories ng pelikula but again like what I have said, dadaan muna yan sa MTRCB na alam naman po natin kung sino po ang chairwoman kundi ang isa sa anak ni Tito Sena, si Lala Soto, na pamangkin naman po ni Bossing Vic Soto. If pinayagan yan mga kaparokya, meaning wala silang nakitang mali. Vic Soto is a veteran artist and also a producer. Kaya alam niya din ang kalakaran sa entertainment industry. Kaya siguro dead to death ito. Pero again, kapag may nakitang na violent sa pagkatao ng nasasangkot lalo pat buhay pa ang mga ito, hindi papayag. Lalo na ang legendary trio na sina Tito Vic and Joey na yurakan ang pagkatao o dungisan ang pangalan nila na matagal nilang iningatan. Wala mga kaparokya,
soaring high. Talagang mataas po talaga ang moral ng Soto family in politics, like Tito Soto na possibly tumakbo either president or vice president sa 2028 election kasi sure win na siya sa pagkasenador ngayon. Vico Soto considered also a winner, kaya talagang sa teaser ay tila siniraan ang ama. Gian Soto will run also for majority position in 2028 dahil sure win na po ito sa pagka-vice mayor dito sa aming lungsod, Quezon. Lala Soto may be in senatorial election when time comes. Kaya hindi natin maisantabi na political demolition job ito against sa Soto family. Alam nyo mga kaparokya, based sa point of view ko, Tito Vic and Joey choose to be silent patungkol nga dito dahil kapag umalma sila, baka yun pa ang ikasira ng pamilya nila or yung pangalang iningatan nila. Maraming nagdi-defend sa Tito Vic and Joey, dun pa lang panalo na sila. At ako man naniniwala na it's a political issue and I do believe na walang kasalanan ang Tito Vic and Joey, lalo pat kilalang magimik ang dating manager ng soft drinks beauty. So yun nga mga parokya, ako man ang nasa lagay ng pamilya ng nasasangkot at kung madadawit ang pangalan ng ama or sino man sa pamilya ko, masasaktan ako, aalma ko. But why TVJ families does not exist to defend their family names? Kasi nga mas makakasama pa kapag mai-involve sila. Pero syempre karapatan din naman ng anak ni Richie De Horsey na lumapit sa isang abogado. Kaya tignan na lang po natin ang kahihinatnan nito in the coming days. So kayo mga kaparokya, anong masasabi nyo hinggil dito? Please write a comment down below. So hanggang dito na lang, magsiingat po tayo mga kaparokya. Thank you and God bless.